Nako, eto, panoorin natin. Si Father, nakikialam na dyan sa pagpapa-impeach kay BP Sara sa Kamara. Nako, si Sandro Marcos, suwail daw na pagkaanak. Nako, marami daw mga yawa ang nakapaligid kay BP Sara. Ang daming yawa. Unsa man na, oy. Eto, panoorin po natin ang video tungkol po dyan sa matapang na banat ng isang pare. At ito, yung mga sinasabi niya, real talk po ito. Ito, panoorin po natin at i-share po natin ito si Padre Ciano Ubod. Magaling. At hindi siya bulag sa mga nangyayari ngayon. Ito yung video. Mahadlok na mamatay, nya dili na sila managanang mupatay. No. Gilaing lingi si mong tupad. Ing na di ka mahadlok kuhaan sa tanang kwarta. Ing na imong tanang kwarta ba kuhaon. Kana bang wa na jud, wa na kay ilisan, wa na kay kwarta, nya wa na kay balay. Wa di mo mahadlok ana. Mahadlok gani ka, mahadlok gani ta, di na ta makasangyaw. Muna, natuman ni sa mga apostoles, daghan silang accomplishments, dunay usa nila nga nagsigig yung ingon ayaw mo pagdag puntil, magdagid siya puntil. Ay noon, murag isugo sa tos Ginoo kay treasurer man siya silang grupo. Kinsa man to? Ang kanunay yung magdag kwarta, si Judas. Sa sige niyang dag kwarta, nakaton siya pangawkaw, pangawat sa kwartang iyang gida. O tungod kay ang iyang master, nagsige magsulti nga ayaw mo pangawat, ayaw mo pamakak. Unsa may nahitabo ni Judas? Sinitabo niya, mibudhi siya sa iyang master. Iyang gibudhian tungod sa kwarta. 30 pieces of silver man ganito. Iyang gibudhian ang iyang master o gipatay. Namatay gyud si Kristo tungod sa pagbudhi nining usa nga iyang gisugo nga ayaw mo pagdag kwarta. Ni damag kwarta, budhi. Mo bitaw karon sa atong political arena. Ari lang ta maghisgot kay hot issue man na. Kay bao ba mo nga na-impeach na sa Congress ang atong Vice President? Wa tingali usan atong wa kay bao kay sa mainstream, sa mga vloggers o sa tanan nahitabo man eh. Ang dagkong pangutana, ang 32 million nga ning butal sa Vice President, mao ba'y ila karong sentimento nga i-impeach ang ilang gibutaran niadtong eleksyon sa national election sa 2022? Karong 2025, kining 32 million kuno, matud pas pipila ka mga komentaryong akong gibasa, mao ba ang ilang sentimento? O mura sila og kawatan sa Kongreso sa ilang balaanong katungod sa pagtuboy og usa ka opisyal sa gobyerno. Kaya ang nag-impeach 215 congressmen, 215 ka congressmen ang nipirma. Siyam ang taga Sugbo, ang congressman nga gikan dinhi sa Cebu. Siyam, murag siyam kabuk, unom ba to? Murag siyam. Nipirma sila nga i-impeach ang Vice President. Sa 6 or 3, pilata din nga voter sa Cebu. Wa, so okay ba? Tabot ba taog 3 million? Yan na. 6? Bahala na. Kitang tanan nga mga butante sa Cebu,
girepresentahan ba ta ning siyam ka mga Cebuano congressmen nga atong gustong ipa-impeach ang Vice President karong panahon na? Lingay mong tupad. Ina gusto ka nangandoy na ka nga i-impeach ang Vice President. Kay gitawag man sila House of Representatives. So mo na unang pangutana. Ikaduha, fourth impeachment complaint ang ilang gi-entertain. Pero matud pas komentaryo, ako sang gitanaw, giskana ko maayo diya sa mga vlog-vlog, wa gyoy gipakita unsay konteksto, unsay sud sa fourth impeachment. Kay nilapse man tong 3 impeachment, di naman to ma-entertain, ilan naman lang tong gi-archives. Kay nilapse man sa ilang time frame. Kining fourth, pero wa nila gipakita unsa gyoy sulod anang fourth impeachment complaint. Giditsuan lang nila og butar in one day setting. Ana ra yung adlaw. Pag abot sa impeachment, butar dayon usa ra ka adlaw. Ana, ang atong eleksyon nagsugod og month of February, nag-eleksyon og May. Maunay official period sa eleksyon. Sa ato pa magsigitag discuss, magsigitag pamalandong, angayan ba kung mubutar ani o dili, angayan ba kung mubutar ani o dili. Unya ni butar dayon ang 32 million sa Vice President. After na malandong for February, March, April, May, 3 ka buwan nga pamalandong. Una pa ta ni butar. Pero pag-impeach sa Vice President, it took only one day for the 215 representatives of people to impeach. Is it not an insult to individuals na 32 million, more or less, na namalandong og 3 months, individually ni butar, ni linya, init ka estanan dito sa voting eleksyon, ni linya gyud dito. Ang uban ato napasaras gutom. Ana. Nya here comes the representatives nga in one day gi-impeach na nila kining gibutaran sa 32 million. Nya wa gani discussion unsa may kaso nagibasihan sa atong pag-impeach, wa gipakita nato. Na natay social media, na sila mga monitor dito to the last minute of their discussion, pwede na nato ma-monitor, CCTV, etc. Why gidiscuss? Gililong sa natong mga voters. O ang ikatulo na ako sang nalingawan og paminaw kaning ako laning naobserbahan sa mga komentaryo nagubot-gubot na gid ni karon kay ang mga loyalista sa una sa Vice President kansang mga kamot panahos eleksyon giisa sa Vice President namirma sa impeachment ni asay taga-ato dinhi sa Cebu nga mga loyalista o in quotation, mga friends na kung nangahimo ni silang Judas mura sag si Judas ba kuyog ni Jesus, siging kuyog ni Jesus, pero ni unay og papatay ni Jesus. Mauni ang kalibutan niya. Ang katapusan, wala pag-ibakwi ang statement sa atong presidente. Katong niingon siya, di ko gusto sa impeachment. Gani, ni rally ato ang Iglesia ni Cristo. Di ko gusto anang impeachment. Gausik-usik lanas atong panahon. Unya, wa ginay ika-contribute kanang impeachment sa Vice President.
nothing. Why ika-contribute sa kaayuhan o sa panginahanglan sa atong mga Pilipino nga katawhan? Mo nang di ko gusto ana, wala pa na gibakwi sa atong presidente kana nga maong statement. Although wala na sad siya additional statement karon, pero wa pa na niya gibakwi in public nga karon ako tong bakwion ang akong gisulti o gusto na kong impeachment. Pero ang unang ni pirma number 1 sa balota ang iyang anak si Sandro Marcos, mo'y unang ni pirma sa impeachment. In short, wa mutahod si Sandro Marcos sa pulong sa iyang amahan nga presidente. Gisupak niya ang iyang amahan. Ina ba, no? Ang anak mutahod maginas ginikana, no? Maingon magyog ka, anak, tahura ang imong mamagpapa, sugo nas Ginoo. Pero siya unang ni pirma. Number 1 siya. Impeachment ni Sara nga gi-declare sa iyang amahan, ayaw ng impeachment kay wa nay kapuslanan. Ako lang ning gihatagan og pamalandong in context sa atong ebanghelyo, pagpapahawa og yawa. Kay kining yawa, mga igsoon, mugubot gid ni sa nagkahiusang katawhan. Mao bitaw na kanang naakoy kaslon, moingon dayon ko pangandam na mo. Kay naghiusa man mo, ni-declare man mong maghiusa, bungkagon gyud mo siyawa. Tagaan gyud mo daghan kayong pagsulay hangtod mabungkag mo kay kontra ginasyawa ang unity. Onya kay si Bongbong Marcos o si Sara pag-eleksyon ni-declare man nga unit team ta, unit team. Agibungkag na Rosyawa, hastang ilang ka unit team, nagiyawaan na. Ambot o kinsay giyawaan na, diri ba sa side ni Presidente Marcos o diri ba sa side ni Sara, atong Vice President. Ang ato lang pamalandungan, kinsa Manila ang nagsunod o duol-duol sa batasan ni Kristo. Kinsa Manila ang duol-duol sa kinabuhi sa mga santos, labi na gyud sa mga martyrs. Ang persecutor mao ginay duol sa kinabuhi sa yawa. Ang persecuted duol na ni Kristo. Matod pa ni Kristo, Matthew chapter 5, bulahan kamong gilutos, gidaog-daog o gibutang-butangan sa tanang matang sa kadautan, ug mahitabo ni paglipay kamo. Mao na sila si Pedro Bautista o si ganing Paul Mikig, mga kauban San Lorenzo Ruiz, naglukso-lukso sila sa kalipay sa dihang gideklarar na nga amo na mong putlas liog, bitayo na mo sa cross, patio na mo. Nilingiyay mong tupad ing na asa man ka nga side karon, sa yawa o ni Jesus. Ing na kono. Nya mopadayon ko gamay, nalipay ko ani nga nitunga ning impeachment dito sa House of Representatives nga na final nila. Kay karong si manaha ko no, mo close na sila sa ilang session, balik sila June. Ang Senate ni close na sad. Di sa to pa ang ilang katapusang gibuhat mao ang pagdesisyon nga i-impeach sa House of Representatives. Ang ilang katapusang gibuhat i-impeach ang Vice President. Nya mag-eleksyon ta karong Mayo, musugod na ta sa formal campaign sa election process karong February, karong buwana, karong February 11 man siguro. Ala sige, kay kabahin man kita sa katilingban, mamalandong ta. Kinsa may atong pilion, di na ta mo pili sa kadtong naduol ngadto siyawa. Arita mo pili sa naduol sa Ginoo aron masulbad ning atong kagubot. Hunong nataan ang pamakak, hunong nataan ang paghigugmas kwarta. Matod pa nila, mubaha ang kwarta panahon sa eleksyon. Kanang nipabaha o kwarta, isalikway tana kay ang higugmas kwarta, ang paghigugmas kwarta, tuburan gina tanang yawa, mahimutang mabudhion. O kana sang nanghatag og kwarta para sa eleksyon, mga mabudhion na sa atong nasod. Nga naman,
kay kanang kwarta nga ilang gigamit pagpanghatag nato kinurakot sa na nila sa atong buhis nga gihatag ngadto sa gobyerno. Giunay ra tag luto sa atong mantika. Kita nga ni buhis kitay giilan-ilan nga taga-tagaan tag kwarta ato ra sa nang buhis. Naingon ako, ikaw pader sige kag hisgot ana, mura ra ba kag ni buhis? Tax exempted ra ba mo mga pare? Nako, tinuod gyud na. Wa mi tagaig kuhaig buhis. Pero ang tanan namong gipalit dinhi sa parokya o sa among mga personal nga mga gamit, pulos gyud na gikuhaag buhis. Nagbuhis lang gyapon mi. Di ba? Ang atong simbahan gabuhis gihapon. Kining tanang gigamit nato dinhi nga sa atong operations, tanan gikas kinagamyan ngadto sa kinadakan, pulos na gikuhaan og buhis. Di man na mangutana dito sa grocery, kining bugas, kining mantika, kining niyang inyong gipalit para ni simbahan. Di siya, para simbahan. Sige, wa lang ni tax ha. Di oy, automatic na. So kitang tanan nagbuhis. Nya kuhaon na sa mga kurap og ipanghatag nato panahos eleksyon, ilad-ilaron ta nga gikan nila mga hudas sa katilingban. Hunong na taana. Pilio nato ang naa duol sa Ginoo, isalikway nato ang duol sa yawa. Ato ng katungod nga mga magtotoo, pakamatya na nato ang atong katungod. Magaling itong pari na ito. Diyan po sa video na yan ay nag-viral po yung mga, siyempre yung mga sinasabi niya na real talk naman talaga. Marami pong sumang-ayon kay Father. Kasi yung mga ganito na hindi natatakpan ng ganyan. Kung baga, kung ano yung totoo na nangyayari ngayon, na meron talagang yawa pag may unit team. Ang tanong dito, sino ba yung yawa para guluhin yung unit team? Ito namang si Sandro Marcos, yung papa niya mismo nagsabi na ayaw ng impeachment pero nangungunang pumirma. Bakit kaya naunang pumirma doon si Sandro Marcos, yung papa niya sabi ayaw ng impeachment pero nangunguna siya. May mga nagsabi na kunwari lang daw yon ng Pangulo. May mga nagsabi, seryoso yung Pangulo, talagang itong si Sandro Marcos ay hindi sumusunod. Ano kaya ang totoo doon? No? Pero at least ngayon ay ang importante, may isang pare na nagsasalita at sinasabi dyan sa mga nakikinig sa kanya, lalo na sa video na yan ay nag-viral. Siguro yung mga nakarinig dyan ay nagigising din. Sasabihin siguro sa isip nila, tama ka Father. Tama yan. Kaya sa panahon ngayon, pagdating dyan sa usaping impeach BP Sara, negative yan para sa taong bayan. Maraming ayaw. Sino yung may gusto? Anti-Duterte. Bakit? Ang kinakatakutan nila, maging Pangulo si BP Sara sa 2028.